Ito ay isang totoong kwento. 3 binatilyo ang pumunta sa isang kuweba para tuklasin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad silang naharangan ng apoy pagkapasok. Ang isa sa kanila ay piniling sumugod sa apoy upang makatakas. Ang 2 natirang tao ay pinagmamasdan ang kanyang pagwawala sa likod, nanginginig sa takot at sa kawalan. Sa huli, pinili ng 2 na tumakbo ng mas malalim sa kuweba upang maghintay ng rescue. Bakit biglang nagliyab ang isang bakanting kuweba pagkapasok nila? Nangyari ang insidente noong July 9, 1967 sa Carnegie Caverns sa Pennsylvania, USA. Ang kuweba ay nadiskubre ng mga manggagawa nang nagkataong gumagawa sila ng kalsada. Ang mga daan sa loob ay komplikado at magkakaiba. Ang pinakamahabang daanan ay nasa 457 metro ang haba. Kasabay nito, natagpuan ng mga manggagawa ang 2 pang kuweba sa loob ng ilang daang metro sa malapit. Matapos ang paggalugad, napag-alaman na ang 3 kuweba ay magkakaugnay. Gayunpaman, nagkataong nag-overlap ang highway na ginagawa sa mga entrance ng 3 kuweba kaya kinailangan itong isara. Nang maglaon, maraming beses nang nag-apply ang mga kalapit na residente para sa pangangalaga ng kuweba. At nagpasya ang Ministry of Transportation na isara ang 2 entrance. Maaaring mapangalagaan ang isa, ngunit kailangang magdagdag ng pipeline sa lokasyon ng pasukan ng kuweba upang umabot sa gilid ng highway. Tinitiyak nito na ang highway at ang kuweba ay maaaring gamitin ng normal. Sa makatuwid, isang pipeline na 70 sentimetro ang lapad at 47 metro ang haba ay itinayo mula sa ilalim ng highway hanggang sa pasukan ng kuweba. Sa araw ng insidente, 16 o 17 taong gulang na batang lalaki na walang karanasan sa paggalugad ng kuweba ang nagplanong tuklasin ang Carnegie Caverns. Sa daan patungo sa entrance ng kuweba, nakita nila ang 2 pang kabataang explorer na bumalik mula sa entrance ng kuweba. Nagkatinginan ng 2 grupo. Nang umakyat sila sa gitna ng tubo, may nakita silang kakaiba. May 2 kandilang nakasindi sa lupa. Halatang iniwan ito ng 2 batang lalaki na umalis kanina. Gayunpaman, hindi nila ito pinansin at diretsong tinapakan ang mga kandila. Matapos maglakad sa kuweba ng halos 10 minuto, naramdaman nilang may mali, ngunit hindi nila masabi kung ano. Naramdaman na lang nila na ang kuweba ay mas mainit kaysa sa inaakala nila at nagsimula silang pagpawisan. Noong una, hindi nila masyadong pinapansin. Iniisip na dahil sa sobrang ehersisyo at kawalan ng bentilasyon sa kuweba ang dahilan ng labis na pagpapawis hanggang sa nakaamoy sila ng kakaibang amoy. Dahil sa kakulangan ng karanasan at hindi kalayuan sa entrance ng kuweba, hindi sila nag-alala sa panganib ng mga kakaibang amoy na ito. Gayunpaman, ang mainit at hindi kanais-nais na amoy ay nagpilit sa kanila na isuko ang paggalugad. Ilang saglit pa lang ay kailangan na nilang bumalik sa loob, na medyo nalungkot, kaya dahan-dahan silang lumabas. Habang palapit sila ng palapit sa exit, nalaman nilang hindi lang nawawala ang kakaibang amoy, bagkus, unti-unti itong bumababa at lalong umiinit. Pagkaraan ng ilang hakbang, nakita nila ang itim na usok na lumalabas mula sa direksyon ng daanan sa bukana ng kuweba. Saka lang sila kinabahan. Lumakad sila pasulong laban sa itim na usok at nakita na ito ay ang daanan sa entrance ng kuweba na nasusunog. Ang tanging exit ay naharang ng nagngangalit na apoy. Naghintay lang sila ng rescue. Ang kakilakilabot na bagay ay wala silang mga cellphone para makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Hindi nila alam kung kailan may darating na rescue o kaya naman ay hintayin na lang nilang maapula ang apoy ng kusa. Dahil sa nakakalasong gas, nahihirapan silang huminga at nauusukan din ang kanilang mga mata kaya hindi nila ito maimulat. Ang isang binatilyo na nagngangalang Charles ay nag-aalala na hindi niya mahintay ang pagdating ng rescue team. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na sa halip na maghintay na mamatay dito, maaari niyang subukang sumugod dito. Pero pinigilan ng mga kasamahan niya si Charles. Ito ay halos 50 metro na pipeline. Nag-alinlangan si Charles ng ilang segundo at pagkatapos ay piniling lumabas. Tiniis niya ang sakit at gumapang sa apoy. Ang hiyaw ng sakit ay kumalat sa buong kuweba. Sa mga oras na ito, nakita ng mga residente malapit sa Carnegie Cave ang makapal na usok dito kaya agad silang tumawag ng bumbero. Pagdating ng mga bumbero, nakita nila si Charles sa di kalayuan, nakahiga na sa bukana ng kuweba at nagpupumiglas sa sakit. Matagumpay siyang nakaakyat, ngunit nang tumakbo ang mga bumbero kay Charles, nalaman nilang hindi maganda ang sitwasyon. Itim na itim si Charles.
Ilang bumbero kaagad ang nagpadala kay Charles sa malapit na ospital. Mabilis na nakontrol ng mga bumbero ang apoy. 4 na bumbero ang pumasok sa kuweba upang hanapin ang 2 pang binatilyo na hindi lumabas. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati, natagpuan ng mga bumbero ang 2 sa pinakamalalim na parte ng kuweba. Para makaiwas sa nakalalasong usok at mainit na hangin, nagpatuloy silang pumasok sa loob hanggang dead end. Ang 2 ay ipinadala sa ospital para sa pagsusuri, ngunit si Charles ay hindi gaanong pinalad. Mahigit sa 59% ng kanyang balat ang nasunog mula pangalawa hanggang 3 degree level. Matapos ang 3 araw na paggagamot, namatay pa rin si Charles noong July 12. Ang sanhi ng sunog ay ang daanan sa entrance ng kuweba ay nababalutan ng nasusunog na pandikit sa panahon ng pagsasaayos. Nang maglaon, ang naunang grupo ng mga explorer ay naglagay ng mga kandila sa entrance ng kuweba. Aksidenteng nasipa ito ni Charles at ng kanyang kasama nang gumapang sila na naging sanhi ng sunog. Ngunit naniniwala sina Jerry at Simon na hindi nila hinawakan ang mga kandila. Gayunpaman, gumagapang si Charles sa likod noong panahong iyon, kaya hindi malinaw kung hinawakan niya ito. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga kandila ay maaaring nasunog ng kusa at pagkatapos ay nag-apoy sa entrance ng kuweba. Gayunpaman, halos 10 minuto pa lang sila sa kuweba ay naramdaman na nila ang mataas na temperatura at kakaibang amoy. Ibig sabihin ay nagsimula na ang apoy sa loob ng ilang minuto matapos nilang makapasok sa kuweba. Sa oras na yon, higit sa kalahati ng mga kandila ay nasusunog pa rin. May mga naniniwala rin na pagkatapos na makapasok ng 3 sa kuweba, maaaring may nakialam sa mga kandila sa labas, ngunit sa huli walang nakitang ebidensya. Sa anumang kaso, ang taong naglagay ng mga kandila sa labas at naging sanhi ng sunog ay may tiyak na pananagutan.